Okay mga ka-59, mga kaibigan, shoutout po sa lahat. And mayroon tayong reaction dito sa kung saan napaka-viral na video kung saan ito ngayong pangyayari doon sa Intramuros ng ating dalawang ka-5 na issue ng pananakit, no, doon sa mga minor de edad. Okay, so siguro naantay ng iba yung komento natin dito or yung reaction natin dito sa pangyayari. Bagkos talagang si Yorme, si Isko Moreno ay talagang tinadtad ng pambabas sa pangyayaring ito na kung saan hindi nagustuhan yung kanyang komento or kanyang ginawa dito sa ating dalawang ka-59. So baka pati ako i-bash din niyo ha. Actually hindi sana ako gagawa ng reaction dito dahil ay tropa ko ang isa ditong officer nila. So ganun pa man magbibigay lang ako ng reaction or ng komento based doon sa aking kalaman at sa aking gustong sabihin, no? Wag niyo naman akong ibas. So ganun pa man hindi ko naman ipinagtatanggol si Isko Moreno dito or wala akong ipagtatanggol dito naman sa mga vlog natin. Lagi tayong nasa isang direksyon, sa gitna lang lagi tayo, no? So kung napapanood ninyo yung mga video ni Yorme or ni Isko Moreno ng buo, no, talagang pinagsasabihan niya yung ating dalawang ka-59, kumbaga ginisa, ika nga, no. Pero ganun pa man, doon sa kanyang mga sinabi kasi is lahat naman yun is nakaayon doon sa situation or nakaayon doon sa protocol. Kanya nga lang, sumubra lang yung pagka-disiplina niya na nararamdaman ng mga manonood na nasaktan sila, no? Yun po yung tama doon. So, bagkos, wala pong pananakit doon si Isko Moreno, hindi sadya na pananakit yun. Kundi, yun ay base lang doon sa pagdisiplina, no, sa bilang mga ka-59 or bilang mga nakakabatang kapatid. So, ganito yung situation natin dyan. So, para sa akin, ha. So, doon kasi sa nangyari, no, at napanood naman nyo siguro yung mga video or sa mga hindi pa nakapanood, nag-viral naman yan. Bro, shout out sa iyo yung ating tropa, no, na mga kasamahan nila. So, napanood naman natin yung video. Kaya based doon sa sinabi ni Isko Moreno na kung saan may punto naman din na actually hindi lang doon sa situation na yon. Ang ating mga sinasabi dito is pangkalahatan ito, hindi doon nakapokus na kung saan sa situation ng pangyayari. Kaya natin binablog para ma-realize natin na dapat pala hindi talaga nangyayari yung ganito. So kaya nga may mga vlog tayo sa una, di ba, na bakit nangyayari yung mga dapat hindi nangyayari. So ganito po kasi yon. Sabi nga ni Yorme na kung saan, sabi niya nga doon sa kanyang vlog, imbis na tama na kayo, naging mali pa. So, yan yung kadalasan na nangyayari sa actual scenario or sa situation. Dahil nga sa ating mga ka-59, alright? Dito sa situation, sa pangyari sa Intramuros, hindi ko sinasabi dito na hindi sila nag-training or wala silang training, no? Kasi nga, siyempre, may tinatawag nga talaga tayo na kumbaga, sabi nga nila, napupuno na, no? Or naubos na yung pasyensya, yung mga ganyan, no? So, bilang isang ka-59 na pinasok natin tong trabaho na to, or mga PNP man, or mga law enforcement, or ano man yan, sangay ng barangay man yan, so kailangan talaga maximum tolerance. Yan yung sinasabi lagi talaga. Kaya saan ka man magpuntang training center, or sino man ang maka-encounter mo na magpayo sa'yo, laging nandyan yung maximum tolerance. Hindi nawawala yan, yung sasabihin nila yung maximum tolerance. So, bagkus hindi lang yon. So, lagi kong sinasabi naman dito sa vlog natin na maliban sa maximum tolerance is dapat mayroon tayong customer service. Sa situation kasi, naranasan nating lahat ito na kung saan katulad nga ngayon na para bang itong mga minor de edad is parang kumbaga hindi nasasakop sa batas, no? Kumbaga walang batas na talagang mag sa kanila dahil minor de edad. Pero may batas pa rin yan. Kasi nga pag yan ay hinuhuli is dinadala yan sa DSWD. So doon sa situation, no? Tama naman ang ating mga ka-59. Tama talaga, walang nagsabing mali doon. Tama lahat ng ginawa nila, kahit si Isko Moreno is sinabi naman niya lahat yung tama. Walang mali doon sa ginawa nila na binawal nila, no? Pinagbabawalan dahil bawal ang bike, no? So bagkos minsan doon tayo natatalo. Ba sabi nga sa kasabihan, gagawin mo yung 100 tama pero isang bisis ka lang magkamali, lahat yung 99 is nawawala.
So, ganito yung ka-simple. Kaya nga, nangyayari yung mga ganito. Kasi, halimbawa, doon na nga sa situation, nagawa na natin kung paano yung procedure, paano yung proseso, paano yung SOP, or paano yung mga pinagbabawal doon sa area, nagawa na natin. Kanya nga lang, doon tayo natalo. Kasi nga, bakit? Umabot sa punto na nanakit yung ating Ka-59. At yun na nga, nakita naman natin sa video na talagang sinapak, no? At may binitawan pa yata salita na ihampas ko sa'yo yung bike mo, parang ganun ba? So, negative siya. So, doon papasok yung customer service. Mapabata man yan or mapapatanda man yan, kahit nga minumura ka, is kailangan maximum tolerance ka pa rin. So, kailangan relax ka pa rin. Huwag kang gumanti na murahin mo rin siya. Huwag kang gumanti, kaya nga utak lang yan. Utakan yan kasi pagdating sa batas, utakan yan. Hayaan mong ikaw ang saktan at balikan mo ngayon siya sa batas. Hayaan mo nasaktan ka niya para malaki ang laban mo, no? At huwag kang gumanti na pupwedeng bumalik sa iyo ang problema. Ito na yung situation na ito na nangyari. Na kung saan lahat ng ginawa na nila is tumama na sana. Kanya nga lang bumalik sa kanilang kamalian dahil nanakit na sila. Okay, sabihin na natin na makulit yan. Makukulit talaga. Lalo yung mga ganyan, mga minor de edad. Lalo sa Manila kasi napakarami talagang grupo-grupo dito. So, kailangan apply. Kasi alam naman natin na maraming makukulit, di ba? So, i-apply talaga natin yung customer service at i-apply natin yung maximum tolerance. So, kumbaga, lagi tayong magpakumbaba bakit na nainis na tayo. Ang situation kasi dapat doon, nasita na nila, kumbaga pinagsabihan na nila, dinampot nila. So, dapat dinampot nila, no? Kaya nga tayo may pusas. At tayo po ay authorized magpusas, ano? Pag yung ating dinadampot is nanlalaban or nagre-resist, no? So, dampot, dalhin sa barangay. Yun ang proseso dyan. Or, dinampot nila, dalhin sa pulis. Or, kung hindi kayang damputin dahil lumalaban, tumawag ng pulis. Kasi nga, yung Intramuros na yon, yung mismong Intramuros, nandyan lang din ang presinto. Nandyan lang din sa loob. So, napakalapit lang din. Mayroon tayong nabasang comment, no, na isang Ka-59 or napanood sa video na sabi nga ng isang Ka-59 din na yung isang situation ang naging commotion, nasaan daw yung officer. Yun yung hinahanap naman ng isang Ka-59. So, although tama naman din. Kasi pag may mga ganong situation na kasi, umiiksi na dapat din dyan yung officer. Sa amin nga, kung ultimo yung mga inspector, tumatakbo na sa area para umiksi na doon sa situation. So, ganun ang dapat gawin. Pero ganun pa man, yung situation na yun is lesson learned. Yan yung kasabihan lagi natin na lesson learned, no? Na kung saan yung mga hindi na dapat gawin natin pagdating sa situation, wag natin gawin dahil po pwede nilang ibalik sa atin. At lalo na yung situation na yun dahil nga menor de edad. So wala na tayong magawa. Yun talaga ang batas dito sa Pilipinas. So ganun pa man, ang punto natin dito mga Ka-59, lahat gawin natin ang SOP, lahat gawin natin paraan ng tungkol sa ating trabaho, pero iwasan natin na magkaroon ng isang situation na pwedeng bumalik sa atin at tayo tuloy ang magka-problema. Same dyan sa nangyari na kung saan pag ikaw ay nanakit na is bumabalik sa iyo ang problema na wala pa namang pananakit ginawa sa iyo. Sabi nga natin, dito sa security, ultimo yung self-defense, mayroong proseso kung paano mo siya gawin ang self-defense. Hindi porket sinapak ka na, is binaril mo na self-defense na. So may mga proseso kung sa kailangan alam natin yon, no? At kailangan alam natin kung ano yung ginagawa natin sa duty natin. Okay? So yun na yung mapapayo ko sa mga Ka-59 natin para maiwasan na yan yung mga ganyang situation na kung saan konting trigger lang, gagalit na kaagad. Marami ako encounter na Ka-59 kahit ako mismo, no? Ako mismo mayroong mga lugar akong pinupuntahan, napakasungit ng mga security, napakasungit ng mga Ka-59 natin. Kausapin mo lang, magtanong lang, napaka-arrogante kagad ng isasagot sa'yo. Dapat hindi ganoon mga Ka-59. Customer service lagi. Sir, sige po sir, doon po ang daan, doon po yung lugar, ganon. Lagi may po tayo at maayos yung ating pakitungo. Kaya shout out sa mga Ka-59 natin dyan na napakadisiplinado at customer service. Shout out po sa inyo at napakagaling ninyo. Okay? So yan po, no, sa video na ito ay maaari po kayong manalo at nakapag-comment na tayo sa nangyari sa Intramuros at isi-share nyo lamang ang video na ito. At pag kayo ay nag-share, makukuha ko yung mga pangalan kung sino man yung mag-share at may lalagay natin sa listahan at kayo ay may pag-asang manalo ng 10 tig-100 at 2 tig-500 at 1,000 ngayong darating na
February katapusan, gagawin nating raffle ito sa mga mag-share ng ating video. So ayun po, no, dito po kay Kuya Isko Official ay puro kaalaman lang po yung mga binibigay natin sa ating mga ka-59 para maiwasan yung mga pwedeng masamang mangyari or hindi magandang pangyari sa ating duty. At syempre, kailangan natin i-enhance yung ating mga ka-59 at turuan para mas maging disiplinadong ka-59. So ayan po, shoutout po sa lahat at shoutout po sa ating MCAPS family, shoutout din sa ating mga VIP security family, at syempre shoutout po sa ating mga ka-59 na mga kapanood dito. Dito lang yan sa ating channel, no, Kuya Isko Official at Gwapong Biyahero TV, at yung ating Facebook na running 23,000 followers na. Ayan, Charles Francisco. Kaya maraming salamat sa mga mag-share ng ating mga video upload, at syempre sa mga mag-like, at syempre yung mag-subscribe sa ating mga channel, no? Kuya Isko Official, Gwapong Biyahero TV at Charles Francisco. Please like ninyo yung video at i-share, at syempre i-subscribe. At yun na nga, may pag-asa kayong manalo pag ginawa nyo yan. Yan po. Maraming salamat muli sa inyo. Nagawa na natin ng reaction ang Intramuros na pangyayari nitong mga nakaraang araw. So mabuhay po ang lahat at mabuhay.